Sa mapagpalang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, narito po muli ang Nimi Magarso Ministry ay magpapailan lang ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Sa araw po ito ay ating pong pag-aaralan. Ito pong dalawang tapyas na bato at ang katapatan ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, sa araw po ito ay muli po akong lumalapit sa iyong banal na harapan. Taos puso po ako nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran kung ako man po nasumpungan na anumang uri ng pagkukulang at pagkakasala. At sa araw na ito, Panginoon, muli po ako magpapailan lang na yung mga salita na may madatnan ng mga tahanan nito, ang makapakinig nito, na nasa mabuti silang kalagayan at tigtas sa lahat ng uri ng kapahamakan. Kung sila may nasa balig ng karamdaman o Diyos, kahabagan mo po sila tipuin nawa upang sila ay magsigaling. Umaasa po ako na sa pangunan ng Banal na Espiritu, sa oras na ito ay makapagbigay ako ng kaligayahan sa bawat puso ng mga makikinig at makapanood ng bidyong ito. Patawarin mo po ako sa lahat ng pagkukulang. Ito po ang dalangin sa makapangyarihang pangalan na aming Panginoong Hesus. Mga kapatid sa Panginoon, isang dakilang tagpo sa kasaysayan ng Israel ang nangyari sa bundok ng Sinai, ang pagtanggap ni Moses ng 10 utos ng Diyos. Ngunit matapos ang kasalanan ng bayan, ang paggawa ng gintong guya, nabali ang unang mga tapyas bilang tanda ng pagkawasak ng kanilang tipan sa Diyos. Sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, muling ipinakita ng Diyos ang kanyang awa at katapatan. Ngunit pansinin natin, hindi na ang Diyos ang gumawa ng mga bato, kundi si Moses ang inutusan na humubog ng 2 tapyas na bato. Doon po sa bundok ng Sinai nang ibigay ng Panginoon Diyos ang 2 tapyas na bato na kinasusulatan ng kanyang mga daliri ng 10 utos. Mismong ang Diyos ang humubog at naghugis ng 2 tapyas na bato. At mismong ang daliri ng Diyos ang sumulat doon ng mga utos na 2 klase, ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Bakit kaya kung kaya ng Diyos lumikha ng unang tapyas mula sa kanyang kamay, bakit hindi na lang siya ang muling gumawa? Narito ang malalim na aral. Tapusin po natin mga kaibigan at mga kapatid, mga kapanampalataya, ang bidyong ito upang makuha po natin ang malalim na aral at sustansya ng ating pinag-aaralan. Tungkulin ng tao sa plano ng kaligtasan. Ay, ganun po pala, may tungkulin po tayo. Ang unang mga tapyas ay mula sa Diyos mismo. Dito po, nagpapatunay sa Exodo, Kabanatang 31, ang talata po 18. Ngunit nang basagi ni Moses ang mga ito dahil sa kasalanan ng bayan, ipinakita ng Diyos na ang kanyang mga utos ay banal at hindi basta-basta nilalapastangan. Opo. Pagbaba ni Moses galing sa bundok ng Sinai, naratnan niya na ang kanyang bayan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya't ang 2 tapyas na bato ay kanyang hinambalos o hinampas doon sa guyang ginto na sinasamba ng bansang Israel. Sa ikalawang pagkakataon, inutusan ang tao na gumawa ng tapyas. Ang mensahe, bakit si Moses? Inutusan po, si Moses po ang tao. Yung una po, ang gumawa po ay ang Diyos. At sa pangalawang pagkakataon, ang inutusan ng Diyos na gumawa ng 2 tapyas na bato ay ang tao. Ayan, ang mensahe, tao ang nagkasala, kaya tao rin ang may pananagutan na maganda ng kanyang puso para tanggaping muli ang utos ng Diyos. Napakaganda nito mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Excuse me. Iyon po pala ang layunin kung bakit sa sunod na pagkakataon na ang tao na ang inutusan ng Diyos
na humubog ng 2 tapyas ng bato. Pagkatapos na mahubog ito, si Moses ba sumulat? Pumutol ka ng 2 tapyas na bato. Ito po ay mababasa natin sa Eksodo, Kabanatang 34, ang talata po ay 1. Ayan. Hindi gagawin ng Diyos ang bahagi natin. Nais niyang tayo ay makibahagi sa kanyang gawaing banal. Sapagkat yung pong 10 utos, iyon po ang karakter ng Diyos. Yun po ang ugali niya na kinakailangang maangkin natin upang tayo mapabilang sa karangalan ng Diyos at tayo ay makabahagi sa kanyang kaluwalhatian at tayo'y dadalhin niya doon sa langit na bayan. Ang utos ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang mga bato ay nagbago, ngunit ang mga salita ay hindi nagbago. Makakala mo ba, nung may hampas ng bato at nabali, nagbago ba ang salita ng Diyos? Hindi po, walang nabago. Pero yung batong nabali, ang pinagawa ay ang tao. Ang layunin, ang tao nagkasala, kinakailangan sa espiritual na pamumuhay natin, tao din ang dapat lumapit sa Diyos. Ang 10 utos ay walang pagbabago. Kahit pasirain ng tao, bastusin o suwayin, ito ay nanatiling buhay at makapangyarihan. Marami po dito ang bumabastos sa utos ng Diyos. Hindi lang binabastos, tinapon na nila ito eh. O winalang halaga. Alam po ba ninyo na ang 2 tapyas ng bato kinasusulatan ng ika-4 na utos na alalahan mo araw ng Sabat? Na ang Sabat na yun ay pinabanal, binasbasa ng Diyos. Tanda ng kanyang paglalang, nagpahinga siya ng ika-7 araw. Pagkatapos sasabihin mo wala na ang utos, hindi lang pagbabastos yan. Paglapastangan sa kapangyarihan ng Diyos. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailan-kailanman. Sino may sabi nito? Ito po ang nasusulat sa Isayas, Kabanatang 4 na po, ang talata po ay 4. Malanta man daw ang bulaklak eh. Sa mga Makata pa nga eh, malanta man ang bulaklak, matuyo man ang batisan. Ang pag-ibig ko sa iyo'y hindi magkukupas kailanman. Nakita po natin sa salawikain, pero yung utos ng Diyos, banal magpakailanman. Ano ang babala? Maaring baliin ng tao ang utos, ngunit kailanman hindi mawawala ang kapangyarihan nito. Yung kapangyarihan ng 10 utos, hindi po mawawala. Kahit sabihin mong wala na ito, lipas na yan, sa Israel lang yan. Sa iyong sabi lang yun na wala na. Pero ang kapangyarihan niyan ay mananatili sapagkat iyan po ang ugali ng Diyos. Hindi mawawala. Maging sa ating sariling buhay, yung ugali natin, mahirap, hindi po nababago. Pag ugali mo, yun talaga ang ugali mo. Ano po? Yan. Hindi kagaya naman ng ang Diyos ng tao. Na ang tao, pwede magbago ng kanyang pananaw sa buhay. Pwede niyang pagsisihan yung kanyang kinagawa ang ugaling hindi maganda. Pero ang Diyos, hindi po siya nagkakasala at hindi po nagbabago ang kanyang sinalita. Tayo gaya ng bansag na tapyas. Tayo po ay gaya ng basag na tapyas dahil sa ating kasalanan, durog at walang silbi. Ngunit kapag tayo nagsisi, hinuhubog tayo ng Diyos upang muli masulatan ng kanyang salita. Kapag tayo na sinulatan, saan kaya isusulat ng Panginoon sa atin? Sa palad? Kasi ito, dalawa ito eh. Tingnan natin kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. No? Kapatid, handa ka ba na ipahubog muli sa Diyos ang iyong puso upang kanyang sulatan ng kanyang mga utos? Hindi po pala sa palad eh, sa ating puso. Ayan, bakit pinagawa si Moses? Kasi kinakailangang makabahagi tayo. Tayo na ang gagawa ng 2 tapyas sa ating bato at sa ating puso at dito na isusulat ng Panginoon ang kanyang mga utos.
Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan, nilarawang inanyuan. Ako ang Panginoong ninyong Diyos. Yan. Ang Israel ay gumawa ng gintong guya sa kabila ng mga utos ng Diyos na huwag. Ngayon, maraming tao ang gumagawa ng sariling Diyos. Una, pira, bisyo, material na bagay, kapangyarihan. Opo. Ngayon po ay nagkakagulo dahil sa kapangyarihan at pira. Maraming mga kabataan, marami ding mga katatandaan na nalulong sa bisyo. Hindi lang po sugal ang pagbibisyo. Kahit nakahiga ka, mayroong kang bisyo. Sa halip na matulog ka, hindi ka makakatulog. Sa halip na magbasa ka ng Biblia, hindi ka magbabasa ng Biblia. Sa halip pumunta ka sa bahay sambano upang magsamba sa Panginoon, itaas mo ang kanyang pangalan at parangalan, hindi. Sapagkat meron kang layunin sa iyong sarili. Ito po'y kalapastanganan sa ating Panginoong Diyos. Ayon po sa Levitico, Kabanatang 11 talata ay 4, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan, nilarawang inanyuan, sapagkat ang Panginoon na ang ating Diyos. Upo, anumang pinahalagahan mo na kapalit ng paglilingkod mo sa Diyos, ay siya mong Diyos-Diyosan, kapatid ko. Tandaan po natin ito. Kung patuloy tayong magmamatigas gaya ng mga Israelita, muling mababasag ang ating buhay at harap tayo sa paghuhukom ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, pilitin po natin na magsumamo tayo sa Panginoon, na palambutin ang ating mga puso upang huwag mabasag muli ito, na ang pusong ito ay kinasusulatan ng kanyang mga utos upang tayo ay huwag managot sa darating na paghukom ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay muling nagbigay ng pagkakataon kay Israel. Gayon din sa atin. Una, nabasag ang 2 tapyas ng bato. Sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyusan, gumawa sila. Pinatawad sila ng Panginoon. Gumawa uli ng panibagong tapyas ng bato. Ito ay kailangang patuloy nating sundin upang tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, sa huling kapanahunan, sa atin naman itinagubilin ito. Hindi na sa 2 tapyas na bato, isinulat ito sa ating mga puso. Huwag nating basagin ang minsay ipinagkaloob sa atin. Ang kanyang mga kautusan sa ating mga kasalanan. Maaaring minsan binasag natin ang kanyang kautusan sa ating mga kasalanan. Pagsisinungaling, pagnanasa, pagnanakaw, pagpatay sa pamagitan ng galit, o hindi paggalang sa ating magulang. Ngunit ngayon, tinatanong ka ng Diyos, papayagan mo pa ba akong muling isulat ang aking mga utos sa iyong puso? Opo, Panginoon. Sabihin natin, pinapayagan ko po na isulat mong muli ang iyong mga utos na nabasag dahil sa kasalanan. Ngayon, Amang Banal, isulat mo sa aking puso, sa bawat nakikinig nito, sa bawat nakapanood nito, isulat mo po ang iyong mga utos upang huwag na tayong maging gaya ng Israel na tumalikod. Huwag na nating baliwalain ang ikalawang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos upang tayo huwag maging kagaya ng Israel na sila ay hindi nakarating sa lupang pangako. Huwag na natin sirain ang tapyas ng ating puso. Ito ang panahon ng pagbabalik loob. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, sa pagkakataong ito, ang Panginoon na ang nakikiusap at lumalapit sa atin. Ngayon, kung narinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Ayon po sa Hebreo Kabanatang 3, ang talata po ay 15. Ngayon, kapatid ko,
Nagsasahimpapawid tayo ng mga salitang ito na kung nabasag ng kasalanan mo ang tapyas ng bato ang nakasulat sa iyong puso. Ngayon ang pagkakataong ikalawa. Nakikiusap ang Panginoon. Payag ka ba na isulat kong muli ang aking mga kautusan sa iyong puso? Ang sagot po natin, Upo, Panginoon. Isulat mo ang iyong mga utos sa aking mga puso, sa aking puso, upang kung magkaganon, ako ay mabubuhay ayon sa iyong larawan, ayon sa iyong karakter, ayon sa iyong likas, upang maging karapat dapat ako na tawagin mong anak, at ako ay bibigyan mo ng gantimpalang buhay na walang hanggan. Kung hindi mo pa nagawa ito, kapatid ko, ngayon na ang oras. Kung hindi mo kaya sa iyong sarili, simulan mo sa mga oras na ito. Lumuhod ka, magpakumbaba ka, at sabihin mo sa Panginoon ang mga katagang ito. Sumabay ka sa aking pananalangin. Ama naming Diyos, kami lumalapit na may pusong basag at durog dahil sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami kung minsan ay binali namin ang iyong mga utos at pinili ang aming sariling daan. Salamat sa iyong habag na kahit kami nagkasala, binibigyan mo pa rin kami ng ikalawang pagkakataon gaya ng 2 tapyas na bato. Hubugin mo ang aming puso at sulatan mo ito ng iyong mga banal na kautusan. Huwag mong hayaang kami ay bumalik sa maling landas, kundi panatilihin mo kaming tapat hanggang sa iyong pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang katuparan ng iyong tipan. Kami na nanalangit sumasampalataya. Amen. Kung sumabay ka sa akin, kaibigan, kapatid ko, mapalad ka sa mga oras na ito. At sa iyong pagtulog at sa pagbangon, payapang-payapa ka. Sapagkat isinusulat na ng Panginoon sa iyong puso ang kanyang mga kautusan. At ito ay magiging daluyan ng biyaya at pagpapala. Sundin mo lamang kung ano ang nakasulat sa iyong puso, kung ano ang ibinubulong ng banal na espiritu sa iyong isipan. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na kawangis niya. Huwag mong babangitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. At alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, sapagkat ito ang tanda ng paglikha sa iyo at sa akin, at ng lahat ng mga bagay sa sanlibutang ito. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong buhay humaba sa sanlibutang ito. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magbintang, huwag mong imbutin ang anumang meron ang iyong kapwa. Mga kapatid at mga kaibigan kay Kristo, hanapin mo kung saan nakatala ang 10 utos, basahin mo ito, baka hindi kompleto ang aking nasabi, ang aking nabigkas. Ako'y tao ring makalimutin, kung kaya't gusto kong ikaw mismo ang bumukas doon at makikita mo sa 2 tapyas ang 10 utos, ang pag-ibig sa kapwa at ang pag-ibig sa Diyos. Exodo 20 ang talata po ay, kung hindi ako magkakamali, ay 20. Pero ang maganda dyan ay basahin mo na lamang, hanapin mo sa Exodo 20. Ano po? Yan mo matutunghayan kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa iyo at sa akin. Pagpalain ka nawa ng Diyos sa iyong panunood. Pagpalain ka sa iyong pakikinig. Naway ang salitang ito, ang mga aral na ito ay humubog sa iyong puso't isipan ngayon at magpakailanman. Magkita-kita tayo sa langit na bayan na inihanda ng Diyos upang tayo ay manirahan doon magpakailanman. Amen.